The House prosecution seeks an explanation from the defense team about their common witnesses in Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ilan ba yung common witnesses nila? May habang nagpapatuloy nga ang pre-trial conference doon sa Senado, nalaman natin na merong 51 common witnesses ang parehong prosekusyon at defense team. At nauna na ang kinwestiyon yan, May, ng prosekusyon at sinabing inadopt umano raw ng legal counsel ni VP Sara itong mga testigo nila. Subalit kahapon, mariin na itong itinanggi ng defense team dahil sa nila, imposible raw na kinopya nila ang mga testigo ng prosekusyon gayong sabay silang nagsumite ng kanilang mga pre-trial brief. Subalit ayon sa prosekusyon, gusto nilang malaman ang explanation ng defense team sa mga common witnesses at kung bakit nila ito isinama. Dagdag pa nila, dahil sa mga pagkakapareho ng mga testigo, hindi na dapat questionin ng kampo ng bise ang kanilang mga testigo. Subalit nananatiling tikom pa rin ang bibig ng parehong panig kung sino-sino ba ang kanilang mga magiging testigo. May inaasahan nga natin na malalaman natin yung kumpletong listahan itong mga testigo and even the evidence ng magkaparehong panig sa ilalabas na pre-trial order ng impeachment court kapag matapos nga itong pre-trial conference. Subalit may ayon sa prosekusyon, gusto nilang isa sa mga unang matalakay kapag nagsimula na itong impeachment trial ay yung kaugnay nga sa threshold o yung required number of votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Dahil nitong mga nakarang araw nga, may matatandaan natin na bahagyang nagkaroon ng ilang mga pagtatalo kung dapat ba itong babaan o manatili na lang sa 16. Kabilang rin may sa sinasabi ng prosekusyon na sana raw ay wag nang paabutin hanggang sa susunod na linggo itong pre-trial conference dahil nga ayaw nilang magkaroon ng delay sa inaasahang pagsisimula nga ng impeachment trial sa July 6. Ang request nila may magtuloy-tuloy ang pre-trial conference hanggang sa Sabado. Yan ay kahit walang pasok ang Senado ng Biyernes at Saturday. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. With the pre-trial proceedings for the impeachment case of VP Sara Duterte now underway, her defense lawyer, Attorney Michael Poa, said a significant amount of time is being spent on the marking of evidence and documents. On BNC's memo, Poa responded to questions on whether the lengthy process could be considered a delaying tactic by the defense. Definitely, I think I was asked that by one of the Senate media at ang sabi po sabi daw ni Representative Luistro, it might take more than 3 months. And I said I agree with that kasi ano po no, una-una when we say days, it means days where trial is held. So kung ang schedule po ay 3 times a week, 3 days lang po a week ang trial dates, no? So definitely po I agree with Representative Luistro that 3 months may seem a bit tight. Okay. So yung mga nagsasabi po na na delaying tactics po yung mga nangyayari ngayon. Wala po. I definitely deny that. I don't think there are delaying tactics on both sides, no, on the prosecution or the defense. Of course, I am not supposed to speak for them, but I want to be fair naman to the prosecution, no. Wala pong delaying tactics. We're doing all we can. In fact, nag-uusap kami araw-araw kung paano pa mapapabilis ang proseso. Today, there will be some adjustments. Regarding the defense's request not to disclose the Vice President's Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, or SALN, Poa declined to comment, citing the Senate impeachment rules, which restricts parties from discussing matters that may prejudice the proceedings.